Pwede ka naman kasi maging idealistic tsaka realistic at the same time pag-usapan natin. O, tignan natin kung naiintindihan niya ba yung pinagsasabi niya or of course, tinwist niya na naman doon sa narrative na gusto niya. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Being idealistic and realistic at the same time sounds good on paper. Pero kapag sinasabi to ng mga iilang lalaki, it actually means you can be idealistic but you also have to keep the status quo alive. That means you still have to keep telling women what to do, where to not go, where to go, what to wear. Anong mali pag sinabi mo na pag nakipag-inuman ka sa isang strangers na nakilala mo lang online, pag lumalabas ka ng 10 oras ng gabi, pag dumadaan ka sa isang lugar na delikado, walang ilaw, at yung damit mo, 'di ba? Na nakaka-attract ng mata ng kalalakihan dahil sa sexy siya. Anong mali doon? 'Di ba? Katotohanan 'yon. Yun yung realidad na ayaw mong tanggapin kasi nga pag tinanggap mo 'yon, guguho yung narrative mo. Guguho yung narrative mo na ang dapat mag-adjust yung kriminal. 'Di ba? Yung masamang tao. When in fact, yung pagprotekta mo sa sarili mo, it's a responsibility. Napakabobo nung utak ng mga naniniwala dyan sa sinasabi mo. As if naman hindi totoo na delikado lumabas ng 10 oras ng gabi, makipag-inuman ka sa mga hindi mo kakilala, pumunta ka sa isang lugar na walang tao, konti tao, walang sasakyan, walang signal, so on and so forth, and even the clothes. 'Di ba? Those are all supported by researches, by statistics. Tapos ngayon, i-deny mo dahil you want to look good doon sa mga babae na pinagtatanggol mo kuno using, call out, ay, wag ka nang mangmanyak dahil sinabi ko. And tingin mo, susunod sila sa'yo? Nahihibang ka na ba? Pero sobrang backwards nito whenever we have idealistic conversations. Why? Because to tell women what to do, what to wear, where to go, where to not go would be to assume that they haven't been doing everything humanely possible to keep themselves safe. Ganito yan. Checklist yun, Gabe, yung sinabi mo. Telling them what to wear. Pag ginawa mo yun, tumataas ba yung tsansa nilang maging biktima? Pag nakipag-inuman sila sa labas, kasama yung mga hindi nila kakilala, lalo na 10 oras ng gabi, tumataas ba yung tsansa nilang mabiktima sila? And pag pumunta sila sa isang lugar na hindi nila kabisado, 'di ba? Tumataas ba yung tsansa nila? Of course. Yun yung sagot doon, 'di ba? It's a yes or no. Ngayon, ang ginawa mo, ayaw mong tanungin, ginawa mo ba 'to? Nag-ingat ka ba? Nagsuot ka ba ng maayos na damit? 'Di ba? Nakipagkita ka ba sa mataong lugar? 'Di ba? Hindi ka ba nakipag-inuman hanggang malasing ka? 'Di ba? Yun yung mga bagay, exact actions that you should be wary of para hindi ka maging biktima. Pero ikaw yung nag-assume, 'di ba? Na ginagawa nila yung mga bagay na ayaw mong gawin nila, which is unang-una, maging maingat sa pananamit. 'Di ba? Iniiwas mo 'yun eh. Specific na nga yung actions. Maging maingat ka sa mga actions mo. Andiyan yung pagsusuot ng damit. Pakikipagkita sa mga hindi mo kakilala. 'Di ba? Pagpunta sa mga lugar na hindi mo kabisado. Those are already specific actions. Hindi mo na kailangan palabuin pa katulad ng explanation mo. Baka mangmang. And yet they have been doing that for centuries. And guess what? They still get harassed, they still get abused, they still get raped. Bad things still happen to them. Kasi nga, mangmang kayo. 'Di ba? Hindi porket ginawa nila yon, magkakaroon sila ng isang armor that would reduce their chances to zero.
probability and statistics, Gabe. Marunong ka ba niyan sa bagay? Hindi, kasi nga, ultimo yung resources mo, pinipeke mo para lang magmukha kang tama. 'Di ba? Pag sinabi namin ginawa mo yung mga bagay na pinag-iingat namin kayo, lumabas ng 10 oras ng gabi, magsuot ng mahalay na damit, makipagkita sa mga strangers, pumunta sa isang lugar na hindi mo kabisado, makipag-inuman ng 1 to sawa, 'di ba? Those will only lessen the chances. Hindi siya yung sure ball na wala nang mangyayaring masama sa'yo. Gets mo na ba? So kapag pinag-uusapan natin yung mga realism tsaka idealism approaches, nagiging unproductive yung conversation whenever we steer away the conversation from what women wear and you try to keep pointing it back to that. Kasi nga, inaalis mo yung clothes as a factor. 'Di ba? Ang gusto mong i-point out sa mga bobo or mangmang mong followers, clothes was never a factor. When in reality, kahit sinasampal ka na namin ng kung ano-anong studies, clothes will always be a factor, but not the sole reason why. Pakisaksak naman yan sa kukote nyo. Ang gusto nyo kasing mangyari, one size fits all. 'Di ba? O pag hindi na ako nagsuot ng sexing damit, dapat hindi na ako magagawan ng masama. Pero nag-iinom ka pa rin sa labas. 'Di ba? Hanggang madaling araw. With strangers na nakilala mo lang sa online. Tapos sa lugar ba na hindi mo alam. 10 oras ng gabi. Oh, are you going to ignore those kinds of factors? Dahil lang sa nagsuot ka ng long sleeves? Napakamangmang nyo. Kasi para sa akin, idealism and realism coexisting together actually means trying to put in the work to put your idealism into fruition. How will it be a reality? Now, ganito siya gumagana. You have an ideal sa utak mo. And ito yung gusto mong mangyari. Ngayon, ititesting mo siya. Effective ba yung pinagsasabi ko or yung pag-call out ko sa mga masasamang tao or sa kriminal? Kung effective pala yung pag-call out mo, ba't di mo na lang kinall out yung nag-threat sa'yo? Sige nga. Ang henyo mo! Sa sobrang ayaw mo i-admit yung failure mo, ipapahamak mo yung followers mo by giving them idea na ang dapat mag-adjust yung gagawa ng masama. Sinong kriminal yung nag-adjust para sa ikabubuti nung bibiktimahin nila? Punyeta, ang henyo! My God! Naawa ako dun sa mga schools na nag-imbita sa'yo. Pucha. Paano ba magiging totoo yung idealistic approach mo? And to keep putting the conversation back to where it was isn't actually realistic. No! It only means na yung sinasuggest mo failed the acid test of realism. 'Di ba? Kasi nga hindi gumagana, kaya bumabalik kayo ulit doon sa ideal para mag-isip ng ibang paraan bukod doon sa naisuggest nyo na nauna. 'Di ba? Tignan mo yung best friend mo. Yung attorney na. Nagpalit na siya ng mindset tungkol dyan. Buti pa siya, nagkaroon ng character development. Ikaw hanggang ngayon, delusyonado ka pa rin. Ay nako, sinungaling ka na, delusyonado ka pa. Ano na lang matututunan ng followers mo? 'Di ba? It's insanity. Because to try and keep doing the very same things over and over again is insanity. O di testing mo yung sinasabi mo. Ba't di mo i-call out yung nag-threat sa'yo? Ba't ka pa nagreklamo sa NBI? 'Di ba? Kung pagko-call out lang naman pala, pwede na, gumagana na. Pakikinggan ako nung nag-threat sa akin dahil I am the mighty Gabe Pineda. Woo! Ay nako, Pilipinas. This is Pinoy Extreme. Have a good day.